Ngayon lang ako nakapunta sa Bataan na may pag. Mahingit ka? Hindi ko matago yung excitement ko. So today is nandito kami sa Pundakit, Zambales. Talagang niyayaw ko si Gian. I want to make new memories kasi kung matagal na kayo subscriber ng channel ko, bago ako huminto, lagi talaga ako nagvo-vlog dito sa Pundakit. Lagi kami pumupunta ni Viray dito sa Pundakit. And today, ano tawag ito? Susubukan ko susubukan ko na i-overcome yung aking takot na puntahan yung mga lugar na pinupuntahan namin ni Viray dati. So sabi ko kay Gian, dahil nasa Hermosa na rin na naman kami kahapon, 2 days pala, sabi ko punta kami dito sa Pundakit. So pupunta kami Cano Beach Resort, yun lang pala yung pangalan nila. And nandito kami sa bayan, as usual na tinitinan ko yung palengke, may mga naalala ko, pero yun, I want to make new memories today. So si Gian at saka yung kasama namin is bumibili lang sila ng tube ice. Actually, hindi kami ganun ka-prepared. Mamimili lang kami ng ulam kasi ayaw namin magsiluto. So, kakain lang kami dun sa resort. Pero may dala kasi kaming kanin ngayon. So, bibili na lang kami ng lutong ulam. So, from Hermosa, Bataan to Pundakit is around 1 hour 45 minutes ang biyahe. And as usual, pagpunta mo dun is meron kang babayaran na eco fee na 20 pesos per head. We book a room for 1,800 pesos. Noong time na lagi kami nandito ni Viray, is around 1,500 pesos lang yung room na yon na lagi namin binubook. Or siguro peak season lang din ngayon. So, pag nag-room ka, is pwede kang mag-swim sa pool. Alam ko kasi pag day tour ka lang nasa Kubo is hindi kasama yung pool. Hindi ka po pwedeng maligo sa pool daw. So, sa beach area ka lang. And nagtataka ako this time, dito sa Pundakit is napakaraming bangka. So, parang mga bangka lang daw yan for tourist. Ngayon lang ako pumunta ng Pundakit na punong-puno ng bangka yung shoreline at saka mismong dagat. As in, ang dami. So, this is our second day here in Pundakit. So, hindi na ako nag-vlog the rest of the day nung first day namin kasi in-enjoy ko na yung unwinding ko. So, part of my self-therapy. And nagpunta rin pala kami ni Gian sa Pundakit Falls kaso walang tubig. So, ang peak season daw nun is July to August. And as in, pumunta na lang din kami doon to enjoy para mapakita ko rin kay Gian kaso tuyot na din talaga yung falls.
So if you want to see the Pundakit Falls, I will put the link na lang sa screen or kaya sa description box. I have past vlog there. So we ordered our breakfast. Wala tong free breakfast and gutom na gutom kami. Last night kasi, expected ko mas maraming kainan dun sa labas. Like, nung past, kaso nung time na yun wala na. So, nakahanap kaming karinderya, kaso na-servan pa kami ng panis. So, ang ginawa namin ni Gian, this breakfast is tatlo talaga yung in-order namin as in. Nasa 150 to 180 lang naman yung breakfast sa kano, as in sulit na sulit. Eto naman, pauwi na kami ng Hermosa, Bataan. So, sabi ko kay Gian, dumaan muna kami ng Freeport, Subic Freeport. Kasi gusto kong dumaan sa lighthouse. I want to have new memories dito sa lugar na to. Kasi ito yung pinaka-paborito naming hotel ni Wiray dito sa Subic Freeport. So, umorder lang kami ng pizza around 300 pesos, frozen margarita around 250 pesos, and then chicken fingers na meron ng napakalaking fries. So, around 700 pesos. Busog na kami dalawa. Ilang beses na kami nakakain sa restaurant ni Lighthouse and lahat talaga na halos ng putahe nila na is napakasarap. Sulit na sulit para dun sa mga binayaran mo. Ang paborito ko sa kanila is yung lamb kebab nila. Ilang beses ko na yata in-order sa kanila yon. Pero this time kasi is medyo busog pa ako. So sabi ko pizza na lang. Kaso yung pizza din nila is napakabigat sa tiyan. After here is uuwi na ulit kami ng Hermosa para magpahinga and may work pa sa gabi. So, by the next day is uuwi na kami ng Manila and I will end my vlog, my tour there, and very satisfied ako. Yung physical and mental health ko is super, hindi ko ma-explain, super saya ko and super satisfied yung buong 4 na araw ng pagsistay. Ha? Ano ba yung naman?